Magandang lalaki at babae po sa inyo lahat. Ako po si Vic Garcia. Ako na po yung kapamilya, Avelyn Garcia, at ito ang Tulong ko pa sa Global sa TFC, the Filipino Channel. Siyempre, nandito na naman kami para bigyan kayo ng tulong kaalaman para sa buhay na mas matagumpay. Mas masaya. At mas makabuluhan. Kapamilya, alam mo bang pwede pang mas gumanda ang buhay mo? Yes, pwede pa. At pwede mo pa rin maabot ang iyong mga gumuhong pangarap. Good news! Mamaya pag-uusapan natin kung ano-ano ang dapat gawin para mas gumanda ang buhay. Sa ating episode na, Do it before it's too late. Pag-uusapan din natin kung ano ba ang sariling kakayanan ng ating katawan mula kay Chris Alizaga. At syempre para sa usapang real, abangan ng panayam ni Lucy Cruz Valdez. Pero muli, bago ang lahat ng yan, patuloy kami nagpapasalamat sa inyong lahat sa patuloy niyong pagsubaybay sa programang Tulong Ko Pa Sa Global. At syempre, sisimulan natin ang programa ng Tulong Pampagana. Dahil ang paniniwala po namin, one idea or one quote can change your life. At yung quote na pag-uusapan natin ngayon, pwede magpabago ng buhay niyo. Correct! Ang Tulong Pampagana quote natin sa araw to ay, the more you learn, the more you earn. Ginawa po yan ni Warren Buffett. Magandang paniniwala po ito sa ating lahat, lalong-lalo na sa mga taong gustong kumita ng mas malaki. Kasi po nanggaling po itong quotation na ito, isa sa pinakamayamang tao sa buong mundo. The more you learn, the more you earn. And sabi nga sa Tagalog o sa Filipino translation, kapag marami kang natututunan, marami kang pagkakakitaan. At malamang yung pangalawang salita, gusto nyo, pagkakakitaan. Pero ayaw nung Yung unang salita, doon po, ang problema po, hindi pwede. Kailangan magsama po yung matututunan at pagkakakitaan. Correct. Pag ito po, nailagay nyo sa puso at isipan nyo, malaki po ang posibilidad na yung mga gumuhon yung pangarap. Ipinag-usapan natin kanina, baka maabot nyo na. Or, kung maganda na ang buhay nyo ngayon, mas gaganda pa. Kaya kung gusto mong kumita ng malaki, believe it, paniwalaan mo that the more you learn, the more you earn. Pag-isipan nyo pong mabuti. Bakit po may mga tao kayong kilala na lakas kumita? Oo nga. May mga tao kayong kilala, at sana hindi kayo yun, hindi malakas kumita. Ang mas masakit pa, ilang taon na kayo sa trabaho nyo yan, yung pa rin ang kita nyo, 10 years ago yung nakita nyo, ang kita nyo anong pa rin. 10 years bang kayo sa utang, ngayon pa rin kayo. So, hindi masayang usapan po yun. Ang isang solusyon po na kailangan nyo maintindihan is the more you learn, the more you earn. Correct. Alam mo, siguro Example yan, tayo. Example bakit ka ba pinag-aaral ng mga magulang? Bakit nga? Kasi naniniwala sila that the more you learn, the more you earn. Totoo, pag-isipan nyo po din. Pag-isipan nyo po din. Bakit gumastos ng malaking pera ang mga magulang mo para pag-aralin? Pag-isipan nyo, at alam nyo po kung gaano kalaking pera ang inubos ng magulang nyo sa inyo. Lalo na ikaw, graduate ka na dapat ng ilang taon, tapos hindi na graduate. Joke lang. Pero may mga tao pong gano'n. Pero pag-isipan nyo, bakit nga ba, sa Tagalog, ginapang ng inyong mga magulang ang inyong pag-aaral? Bakit? Bakit ba? Alam nyo ba, sa totoo lang, lalo na dito sa Amerika, di ba, if you finish a bachelor's degree, di ba, mas mataas, no? Pag nakatapos ka ng master's degree or ng PhD degree, medyo mas maganda yung kakahinatnan mo, di ba? Kasi if you finish your studies, nagkakaroon ka daw ng mas magandang posisyon, mas magandang trabaho, di ba? At mas magandang kinabukasan. So, kasi nyo po, pag-isipan nyo naman po din, pinag-aral ka ng mga magulang mo dahil isang araw gusto ko magkaroon ng magandang trabaho. Bakit? Para kumita ng malaki. Think about it. Para kumita ng malaki, kailangan pang-aralin ka. So, the more you learn, the more you earn. Naisipan nyo po nga buti, yung pong ibig sabihin, kaya matagal nyo na po itong pinaniniwalaan. Kumisa lang, nakakalimutan lang natin. Lalo na po pag nakatapos na tayo ng pag-aaral, nakakalimutan na natin that the more we learn, tsaka the parang more we ayaw nang mag-aral kahit naman hindi formal education, di ba? Parang tinatamad ka ng matuto ng mga panibagong kaalaman, di ba? Kasi titingnan mo na lang, kung ikaw magulang ngayon, bakit mo pinag-aral ang mga anak mo? Kasi naniniwala ka rin that the more they learn, the more they earn. Sa inyo po, ganun din po Pinag-aral mo yung mga anak mo, ang laki ng gastos mo. Lalo na dito sa Amerika.
O nag-private school pa kayo. Ay naku, napakalaki ng gastos. Bakit nyo ginagawa? Yun yung pinaghirapan nyo, ilalagay nyo sa payaran ng anak nyo. Because ang paniniwala nyo, pag natuto ang anak nyo, makakagraduate, Yes. magkakaroon ng magandang trabaho, o magkakaroon ng magandang negosyo, para kumita ng Mas malaki, di ganun ba? po yun eh. Ngayon, kung gusto mong malaman kung tataas pa ang kinikita mo, simple lang ang dapat mong gawin. Tanungin mo yung sarili mo, what new things have you learned Totoo and yan. earned more money for the past 3 months? Ano ba yung mga bago mong kaalaman? Kasi, lalo na dito sa Amerika, di ba, kapag may certification ka sa ganito, then you can actually do other things, di ba? Opo, marami po sa atin ngayon, gigil na, inis na sa sweldong natatanggap natin for the past many years. To some of you, parang walang pagbabago. Iba naman, tumaas lang ng konti. Pag-isipan niyo mabuti, bakit hindi tumataas ang iyong kinikita? Kung babalikan po natin yung paniniwala, the more you learn, the more you earn. O, balikan rin natin. The less you earn, The less, you learn. correct. So there's a big possibility, hindi ko po sinasabing 100% nakatotohanan to. There's a big possibility kaya hindi po tumataas ang ating kinikita. Hindi po tayo natututo ng bago. Kaya pala nakakita ko ng mga kaibigan nating mga nurses, di ba? Na talagang they keep on studying. Di ba? LVN, kung ano-ano pa, para mas maganda yung kanilang kinabukasan. Kaya makikita mo kapamilya kung wala, no, malamang hindi pa kung walang laman, di ba? O wala kang bagong natututunan. Malamang hindi pa tataas ang kinikita mo. Ay kung meron man, malamang tumataas na yung kinikita mo. Kaya kung gusto mo talagang tumaas yan, mag-aral ka, magbasa ka ng libro, magpa-coach ka, no? Malamang tataas din ang kikitain mo. Because the more you learn, the more you earn. Especially po sa panahon ito, kapasin mo, may mga taong di nakagraduate nga eh. Pero nag-aral paano maggawa ng YouTube, ng Facebook, ng blog. Pag-aaral din yun. Hindi simple lang, inaral po nila yun. Para magawa po nila yun. Ngayon po, kahit hindi sila nag-aral ng formal, pero nag-aral sila ng ibang pagkakaparaan, ang lalaki po ng kinikita. So, ang punto ko po is baka kayo kinakausap namin ngayon. Kung hirap na hirap at sawang-sawa ka na sa trabaho mo at kinikita mo, baka you need to learn something new so that you'll earn something more. Yes. Kaya sana mula sa araw na to, maniwala at gawin that the more you learn, the more you earn. At sigurado kaming gaganda ang buhay nyo. Uulitin ko po, because naniniwala kami, pag ginawa nyo po itong the more you learn, the more you earn, gaganda talaga ang buhay. Oh, ito naman, tunghayan naman natin ng isang taong nag-aral, isang taong nag-research, no? Tunghayan natin kung ano ang kakayanan ng ating katawan mula kay Chris Alizaga. At syempre, ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Purify by Pura Vida, authorized Carico dealer in California. Chris? Alam mo ba, amazing talaga ang katawan natin. May sarili itong kakayahan maghilom kung bibigyan lang natin ng tamang kondisyon. At isa pa, pinaka-importanting kondisyon ay ang grounding. Noon, natural ang grounding. Naglalakad ang tao sa lupa, nagtatrabaho sa bukid, humihinga ng sariwang hangin, at natutulog na malapit sa kalikasan. Pero ngayon, rubber shoes, concrete floors, high-rise living. Sa totoo lang, disconnected na tayo at randam yan ng katawan natin. Kaya madaling mapagod, kaya hirap matulog, kaya parang laging may masakit. Grounding helps bring the body back to balance. Pagsuporta sa immune system, pag-aayos ng sleep cycle, at pagtulong sa katawan na mag-relax ng mas malalim. Now, here's the good news. Hindi mo kailangan bumalik sa bukid para mag-grounded. Ang pinakamadaling paraan para maranasan ang grounding ngayon, habang natutulog ka. Dito, pumapasok ang Carico Grounding Mattress. Habang nakahiga ka, ang katawan mo ay ligtas sa komportableng kumukonekta muli sa natural energy ng lupa, gabi-gabi. Walang kailangang baguhin sa routine mo. Walang dagdag na oras. Just lie down, relax, sleep. Habang nagpapahinga ka, tinutulungan mo ang katawan mong gawin kung ano ang natural nitong gawin. Maghilom. Healing doesn't have to be complicated. Minsan, ang solusyon ay bumabalik lang sa natural.
Kung gusto mong mas maayos ang tulog, mas relax ang katawan, at mas magaan na pakiramdam paggising, Carico Grounding Mattress is a smart investment for your health. Ako, si Chris Alizaga, at handang tumulong para mas gumanda ang buhay. Maraming salamat, Chris. Until next time. Okay, bago po tayo mag-break, hintay pa, huwag muna kami alis. If you're looking for a standing, trusted immigration lawyer with expertise and pagmamahal po sa mga Pilipino, please reach out po sa attorney Ed Alan Lindain. Tawagan po ang numerong 747-214-7474. And for consultation, mag-email lamang po sa tulongpapasamagglobal@gmail.com. And for your immigration medical exam and Form I-693 completion, bisitahin lang ang Atala Medical Group at 557 North Baclay, San Fernando, California. O tawagan ng numerong 818-639-0209 o mag-email sa tulongkopasamagglobal@gmail.com. Magbabalik pa ang Tulong Ko Pasamag Global. Wag BBT. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko pasa mo Global. Rick Garcia po muli. At Abilene Garcia. Dadako na tayo sa ating tulong pampaganda ng buhay. Ang paniniwala namin, you don't become what you want, you become what you do continually. At dahil gusto namin patuloy gumanda ang buhay nyo, patuloy kami bibigay ng mga tips o mga kwento ng buhay na kakapulutan nyo ng aral. Correct! At syempre, ang bahagi ng Tulong Ko Pasamag Global ay walang iba kundi ang Usapang Real with Lucci. Panoorin natin ang kanyang panayam. Hello everyone and welcome again to Usapang Real with Lucci. I'm still here at the Los Angeles Medical Center dahil dito sinushoot ang isang serye tungkol sa mga nurses in America. At ang kakausapin ko ngayon ay isang true blue nurse dito sa Amerika at kilalang kilala nyo dahil celebrity siya sa ating bayan. Walang iba kundi si Princess Punzalan. Siyempre, lahat ng tao, kilala si Princess Punzalan. Tao sa Pilipinas. Anyway, 20 years here. And you are now a full-fledged nurse. Yes. Alam mo, ang daming nag-aambisyong maging nurse. Ikaw ba nag-ambisyong maging nurse? Hindi ko nga inambisyon na mag-Amerika. Kasi ang akala ko talaga sa buong buhay ko, tatanda na ako hanggang tumanda na ako sa Pilipinas ako. Tsaka established ka na doon eh, di ba? Oo. So bakit nga ba nagpunta ka rito? Eh kasi yung asawa ko, Amerikano. Sabi ko sa kanya, pwede ba dito na lang tayo sa Pilipinas? Sabi niya, hindi. He's Caucasian, so American. So sabi niya, marami siyang opportunity daw sa Amerika. Yeah. So, okay. So, ako yung pumunta dito. And you have to submit, right? I have to submit. Oo. I am the support of my husband. So how is family life here compared Family life, the home life is different. Kasi wala kayong aasahan kundi kayong dalawa lang eh. Yeah. Oo, magtutulungan kayong mag-asawa Paano ka talaga. nag-adjust? I mean, you grew up, well-to-do. Diba? I With a father broadcaster and a mother broadcaster, anchor, multi-awarded. I mean, you grew up very well. Did you have to make adjustments? Yung anong mga... Oh, yeah, major adjustment yung walang help sa bahay. Mabuti na lang, independent ako sa Pilipinas. Kahit kunyari absent yung helper or yung driver, I can function. Pwede akong kumilos. Hindi ako mawawalan ng hindi ako mapipigilang kumilos kung mawawala yung mga ibang tao. Pero pagdating ko dito, yun na nga, kailangan kong matutunan kung paano yung mag-schedule ng lahat ng bagay para magawa mo lahat. And how many kids do you have? I have one. And that's enough kasi walang yaya. Yun ang mahirap talaga. Ang mahirap ako, kunyari, may full-time job ka, maghahatid ka ng bata sa eskwela, manunundo ka ng bata, magluluto, magpa-plancha, maglalaba, lahat na yun, para paano mo gagawin lahat yun. Di ba? Yun ang typical nga na experience ng mga Filipinos dito. No? Ikaw, paano mo ginawa? Wala akong social life.
So, Yun ang ikaw talaga. pa naman napaka-sociable mo, ha? So, anong ginawa mo? Wala. I think the people who really know me would understand if I don't really have time. And the people who care for me will also understand kung wala akong oras. Kasi syempre may priorities tayo sa buhay. Syempre, una yung pamilya kaysa yung mga extracurricular. So, do you think that's a better life than, the life you had in the Philippines? I mean, if you had stayed on. If I had stayed there, I still would have a lot of time for my family. Kasi meron kang helper sa bahay, meron kang mga katulong, may driver ka, marami kang pwedeng utusan. Dito wala kang uutusan kundi sarili mo. Yun na nga, which would that have been better for you, do you think? If you had your preferences. I think I could fit into my life more things kung nandoon ako. Siyempre. Mas limited yung pwede kong gawin kung nandito ako. Kasi yung support, support Oo, system. support talaga. Let's talk about your nursing career. Okay, so, pinasok mo yan dahil Because, nung nag-asawa ako, paglipad ko sa Amerika, sabi niya, anong gagawin mo sa buhay mo? Kasi kilala niya ako bilang isang career woman. Sabi niya, hindi kita ma-picture na sa bahay ka lang. Sabi niya, pero hindi ka rin ma-picture ng mga tao na nurse. Kasi hindi yun ang pagkakakilanlan mo sa Manila, di Yun. ba? So, since self-sufficient ako noon sa Pilipinas, hindi ako sanay ng umaasa, gusto ko nagtatrabaho ako. Pero, pagdating ko ng Amerika, sabi niya, gusto mo bang mag-artista? Tapos sabi ko, parang hindi ko kayang maging artista sa Amerika kasi nasa Michigan kami nakatira noon. Sabi ko, kailangan kong lumipad sa California ng madalas or sa New York para maging artista. Hindi ata magandang pundasyon sa ating marriage kung lagi akong wala. So, sabi niya, would you like to go back to school? Sabi ko, yes, I would like to go back to school. Sabi niya, anong gusto mo maging? Gusto ko maging psychiatrist. Sabi niya, parang matanda ka na. Para maging doktor. Sabi ko, okay. So, pinag-isipan ko, ang second choice ko, maging nurse. Pero di ba busy rin ang schedule ng nurse? Oo, busy ang schedule ng nurse. Ako, I work every day, Monday to Friday. Bago pa sumikat ang araw, nandun na ako sa trabaho. Uuwi ako, mga palubog na ang araw. So, busy talaga. Bakit nursing? Parang sa personality mo ba talaga yan? Nung nagkasakit at bago namatay ang nanay ko, kapag sinasabihan ako ng mga nurses at saka ng doktor kung anong nangyayari, hindi ko naintindihan yung sinasabi nila. Kasi masyadong scientific yung mga words nila. Natutunan ko, kailangan humanap ka ng paraan ng pag-i-explain sa pamilya kung anong nangyayari in the simplest terms. Hindi madali yung trabaho mo, dear. Hindi madali. I mean, kasi minsan din, pagkaminyal, di ba? oo, maraming mga bagay na kailangan mong gawin bilang nurse na hindi ginagawa ng normal na tao. Marami kang nakikita at naaamoy ng mga bagay na hindi kaya ng ibang tao. Sabihin mo na kung ano yun. Can you be Yun na yun. specific? Hindi talagang, so, nasa personality mo ba yan? Yung nagpapaligo ng pasyente, nagpupunas ng, alam mo na? Oo. Maalagain akong tao. I'm very empathetic and pag nakita kong may nangangailangan, tutulong ako. Hindi ka ba, alam mo yun, Hindi ako madiriin. Kaya talagang bagay ka. Oo. Kahit na anong siguro, before ako naging nurse, marami na ako nakitang mga bagay na hindi malulunok ng maraming tao. Pero ako yung para bang nasanay na ako sa mga gory na mga bagay. Kaya, like kunyari, nakakita ko ng utak na sumabog, ng mga taong namatay. Bakit? Ba't ang dami mong ganyan? Hindi ko alam bakit. Hindi rin normal yan, ha? Hindi, yun ang mga bagay na nakikita ko yung mga na-encounter ko. And you find yourself being able to accept that without being queasy nga. Parang ano lang yan dahil sa Pilipinas din, di ba may mga wet market, nakikita mo yung mga Palengke. baboy, palengke, yung mga Oo. baboy, yung baka na yung karne, parang ganun din naman ang mga tao pagka namatay din. How do you cope? How do you take care of yourself? Well, first of all, I think the best thing that I have is that I have faith in God. Praise God. I know
that life starts, life can also end. Lahat tayo, mangyayari yan. Alam ko na bawat challenge na mangyayari sa buhay ko, kasama ko siya. Walang biro. Every time I go to work, nagdadasal ako. Pinagdadasal ko yung mga tao sa paligid ko, yung mga pasyente, yung mga katrabaho ko, na that everyone will be safe, na sana walang mamatay ngayong araw na ito, or kung meron mang emergency, sana magawa namin ang pinakamabuti para sa pasyente namin. Maraming salamat, Lucy! At kung kayo ay nabitin, sitahin lang ang Usapang Real with Lucy on YouTube channel. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe to stay updated sa mga bagong usapan. Mamaya sa tulong dagdag kaalaman, pag-uusapan natin ano-ano mga dapat gawin para mas gumanda ang buhay. Sa ating episode na, Do it before it's too late! Magbabalik pa ang tulong ko pa sa muglo. Huwag bibitiw! Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko pa sa Global. Vic Garcia po muli. At Evelyn Garcia! Bago natin pagpatuloy ang ating topic sa araw na ito, magbibigay daan po muna tayo sa usapang life insurance. Mula sa Outstanding Living Benefit Specialist na si Gina Criste. Gina! Kapamilya, alam mo na ba ang gagawin mo sa retirement funds mo? Huwag mong hayaang matulog yan ng konti lang ang kita. Alam mo bang may program sa fixed index annuity na may offer na 25% upfront bonus for rollovers? Katulad ng 401k, 403b, 457, or IRA. Pwede rin ang CD and saving account transfers. For example, kung may $100,000 ka, may $25,000 upfront bonus ka na i-add sa initial funds mo. O di ba bongga? Ito ay paraan ng pag-iipon na protektado ang puhunan because of upside potential and downside protection. You are guaranteed to never experience losing a single penny. Ang tanong, kailangan bang malaki agad ang pera para magsimula? Depende yan. If you'd like to set up a Roth IRA, pwedeng mag-umpisa for as low as $100 a month or $7,000 a year for clients 50 years old and below, or $8,000 naman if over 50 years old. If it's a single premium like rollover of 401k, 403b, 457b from previous jobs, or transfer of IRA, CD, savings account, the minimum premium depends on the program na pipiliin nyo. Pero, paano naman ang growth? Kumikita ba to? Yes naman! The cash value growth is based on the performance of a market index. Also, the interest compounds annually. Kapag maganda ang takbo ng market, may potential kang kumita. Kapag bumagsak, protektado pa rin ang funds mo because it has zero floor protection. What if kailangan mo ng pera? Lock ba ito? Hindi totally locked. May access ka up to 10% kada taon without penalty. Marami ang natatakot na maubusan ng pera habang buhay pa sila. Tama? Kaya may option ito na guaranteed lifetime income. Ibig sabihin, pwede kang makatanggap ng income habang nabubuhay ka. Gaano man katagal, kahit umabot ka na 200 years old at kahit depleted na yung initial funds mo. O diba ang ganda? Diba mas prefer natin ang predictable and lifetime income? Ito na yun! Malamang ang tanong nyo, paano kung may mangyari sa policy holder? Like, kung namatay ka na, mapupunta ang full accumulation value diretso sa beneficiaries mo. No probate, no hassle, no delay, and no withdrawal charges. And pag nagkasakit ka naman, you also have additional access to funds using terminal illness rider, nursing care rider, and emergency access waiver rider. You can also double your income when you need it. Napakahalaga talaga ng ipon na may proteksyon. O kaya yung mga retirees dyan, o magre-retire pa lang, o mga batang gustong mag-ipon na may proteksyon, ano pang hinihintay nyo? Tawag na! Handa ko kayong tulungan. Text me at 323-244-9784.
See you next time! Maraming salamat, Gina! For more information about life insurance, email us sa tulongkapasamaglobal@gmail.com. Okay, dadako na tayo sa ating tulong dagdag kaalaman kung saan nahanap tayo ng mga paraan para mas madagdagan ng ating kaalaman sa buhay. Correct. Kapamilya, gusto mo bang mas gumanda ang buhay mo? Syempre, oo naman. Correct. Yan ang sagot. Meron ka bang pangarap na hindi mo pa naaabot? Malamang iba sa inyo meron pa o kahit na iba, marami pang gustong bagong pangarap. Oo. Good news po sa araw na ito pag-uusapan natin. Ano-ano ang mga dapat nating gawin para mas gumanda at maabot natin yung ating mga pangarap? Sa ating episode na Do it before it's too late. So, ibig sabihin po, ito po pag-uusapan natin yung ilan sa mga bagay na kailangan nating gawin. Do it because it might be too late. Ano ibig sabihin po ng too late? Ibig sabihin po, baka mapaglipasan na kayo ng panahon, hindi nyo na magawa. At sayang. At ang masakit pong katotohanan, marami sa pag-uusapan namin ngayon, ay isa po sa mga bagay na dahilan kaya hindi nyo naabot ang dapat nyo maabot ay dahil hindi nyo po ginagawa yung mga sasabihin namin sa inyo. Yeah. Okay. Number Number one, let go of the past. Nako, yung problema tatandaan nyo po. Kaya hindi gumaganda ang buhay ng marami, no? Kasi nakahawak pa na ang tindi ng kapit sa nakalipas. Kasi holding onto past hurts, yung failures or regrets, nako, that can hinder our ability to move forward. Totoo po, marami po sa inyo. Ganito. Kaya nga naman ganito ang buhay ko dahil nanay at tatay ko, hindi ako pinalaki ng maayos. So, ibig sabihin po, matanda na siya, 40 anyos na siya. Pero, ang dahilan, kaya hindi niya mapaganda ang buhay niya, sinisisi niya yung nanay at tatay niya na hindi siya pinalaki ng maayos. And because of that po, every day na lumilipas, unti-unting nasisira at nawawala Hindi na lang yung yun. pangarap niya. Hindi lang yun, yung minsan yung regrets, yung naku, bakit ko ba ginawa Yan. yun? Bakit ko ba naiwan yun? Ako, wag na, nangyari na eh. So, o kaya sabi nila, oh, kung hindi ko nagawa yun, mas maganda sana ang buhay ko. Pwedeng totoo yun. Pero kung kakalimutan mo na yun, baka mas gumanda ba ang buhay mo. So, ang punto po namin, right now, what do you need to do? Forget the past. correct. Kasi the past cannot be changed, forgotten, edited, Yan. or erased. Totoo yan. It can only be accepted. Hindi mo napasin, edited. Hindi pwedeng i-edit. Okay? Tapos na eh. Hindi pwedeng baguhin. Hindi pwede. Hindi pwede. Kasi tapos na. Ang pwede nyo lang pong gawin sa kahapon, kalimutan. Let it go. Or learn from it. Earn from it. Oo. Yun po. Pero, wala na kayong magagawa. Kaya yung regrets, so, hinihinder po niya ang pag-grow nyo. Yung pagsisi niyo po sa sarili nyo, hinihinder po yan para maabot nyo yung mga pangarap na dapat sa inyo. Kasi letting go means to come to the realization that some people are a part of your history, but not a part of your destiny. Okay, sa ina-apply yan. Ina-apply po yan sa mga ex nyo. Ha? Ano mga ex? Ex-boyfriend, ex-girlfriend. Please, huwag nyo sana bumalik siya. Sana magkatuloy na kayo. Ex na po siya. Ang tawag nga po doon, history. Yes. Hindi na siya part ng iyong destiny. Di ba naman? Pakasal kami, nag-divorce kami. Kung hindi lang kami nag-divorce, okay na po. Nagtinda po. Kami, ayaw po namin nag-divorce sa mag-asawa. Pero kung nag-divorce na kayo, may ibang pamilya na yung asawa mo, at nangangarap ko siya, pabalik siya. Let go of the past. Okay, tapos na. Move on. Kasi po, pag hindi po kayo na-move on, ito ang sisira sa buhay. Correct. Naalala ko yung sabi ni Alison Noel. Sabi niya, the only thing a person can ever really do is keep moving forward. Take that big leap forward without hesitation, without once looking back. Yan. Diba? Simply forget the past and forge toward the future. So, move forward. At lalo na yung mga nasaktan dyan, Mm. let go of the past. Forgive Yan. yourself. Kasi yung sarili mismo, hindi mapatawad eh. And yung iba, and focus on the present and future. Yung iba, hindi mapatawad yung sarili. Iba naman talaga, hindi niya mapatawad yung Yung ex-boyfriend niya, nagkasala. Oo. ex-girlfriend niya, ex-boss niya. Forgive. If you want to move on, one of the best things you should do, forgive. Patawarin Yes. mo na. At pwede mo sabihin yung sinabi ng Diyos nung nakapako siya sa krus, forgive them for they don't know what they're doing. Baka hindi po Oo. nila alam yung kanilang ginagawa. Number 2, na Number dapat gawin. 2, Para naman mabuhay. embrace change. Ayan. Yakapin ang pagbabago.
Kasi growth starts when you start embracing change Totoo po. rather than resisting it. Isa ko sa napakalaking dahilan ba't marami po sa atin hindi gumaganda ang buhay. We resist change. Bago na naman! Yan na naman! Bakit ka ba bago lang last month? Babaguhin na naman. Yung boss natin, last month, may iba na naman. May pagagawang bago. Ay naku, ayoko na. Ito po, kung ganyan po ang pananaw nyo, mahirapan po kayo lumago. Yes. Kasi po isang bagay na kailangan nyo maintindihan, ang pagbabago kasama ng buhay. Araw-araw, may pagbabago nangyayari. Pag di po nyo in-embrace na yakap ang pagbabago, hindi magbabago. Alam nyo, sa buhay, hindi maiwasan ng pagbabago. Sa halip matakot dito o iwasan ito, Na hindi mo naman kaya. nako, dapat nating yakapin ito bilang pagkakataon para sa pag-unlad at pagbabago. Gano'n na po karaming empleyado ngayon ang nawala ng trabaho dahil hindi nagbago. Hindi nag-aral ng computer. Hindi nag-aral. So, gusto pa rin yan, typewriter. Yes. Ngayon po, hindi dahil marunong ka mag-computer, hindi ka mawalan trabaho. Ngayon, AI na po. Technology driven. So, kung hindi ka sasabay sa pagbabago, ay nako, may magbabago sa buhay mo. Ano yun? Mawalan ka ng trabaho. Yes, kaya open your hands to change and you'll receive new opportunities. Kasi pag hindi ka nagbago, hindi ka nag-aral, paano yung oportunidad sa'yo? Gano'ng karami po sa inyo dati, gusto niyo nakikita harapan, person to person, mga kamag-anak niyo. Ngayon, hindi na po, bira na kayong dalawin nila. Facebook na po tayo. FaceTime. na. Ayoko nung face. Gusto ko yung nakikita. Sorry, hindi po tayo magbabago. Hindi ka na makikita ibang mga kamag-anak yun. Dahil marami sa kanila nakatira sa Ibang bansa. iba-ibang lupalop Oo. ng mundo. Kaya the more flexible you are, the more successful you become. Diba? Kaya be flexible. Kaya the measure of intelligence is the ability to change. Sino nagsabi Si niya? Albert Einstein po, isa sa pinakamatalino Yes. pa. Ibig sabihin, kung gusto mo na malaman kung ang isang tao ay matalino, gano'n siya kadali mag-adapt sa pagbabago, matalino daw yan. Kaya kung ikaw hindi ka maka-adapt sa pagbabago, may konting problema. Sa aming pagbabalik, tutuloy natin ating kwentuhan. Magbabalik pa ang tulong ko para sa magluma. Huwag bibitiw. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko para sa magluma. Vic Garcia po muli. At Abeling Garcia. Bago natin pagpatuloy ang pag-uusap sa ating topic sa araw na to, panoorin muna natin ang Simple Reminders with Lasting Impact with Adeline and Erica Garcia. Hi everyone! We're here again for Simple Reminders. with lasting impact. A significant life chooses what is right, not what is easy. Character is built in moments when compromise feels tempting, Integrity may cost you comfort, popularity, or convenience. but it will give you peace, credibility, and lasting influence. That's correct! Live in a way that your private life honors God as much as your public one. This is Adeline Garcia, And Erica Garcia, giving you Simple Simple Reminders, Reminders, Lasting Lasting Impact. Yan! Ako, thank you for watching. For more life lessons, subscribe now to Simple Reminders, Lasting Impact YouTube channel. Okay, tutuloy na po natin ang pagsagot sa tanong na ano-ano ang mga dapat gawin para mas gumanda ang buhay sa ating episode na Do it before it's too late. O review po. Number 1, Let go of the past. tandaan niyo po Yan. ito. Holding on to past hurts, failures, or regrets can hinder our ability to move forward and be successful. Number 2, embrace change. Yakapin ang pagbabago. The more flexible you are, the more successful you become. Lagay niyo po sa isip niyo yan. O, number 3 na tayo na Number dapat niyang gawin. 3, renew your mind. Renew. May malaking epekto sa ating pag-unlad at pagbabago. Pag na-renew mo yung mind mo, dapat nating baguhin ang ating mga pananaw upang magkaroon ng positibong pagbabago sa ating buhay. Pag-isipan niyo mabuti. Bakit ang lisensya nire-renew? Kasi yung picture niyo doon luma na. Pag tinignan, hindi na nakamukha. Ganun din po sa buhay natin. Dapat po mag-renew tayo na hindi po na kayo picture ng ating isip. Bakit? Yes. Kasi po yung isip natin 5 years ago might not be applicable today. Pag ginamit nyo po yung utak nyo ngayon sa pagkapalaki ng anak nyo 10-15 years ago, it might not work. Pag ginamit nyo po yung prinsipyo nyo
nung kayo 10 years ago sa pagtatrabaho, hindi na po, baka hindi na pwede ganyan. So, kailangan po baguhin po natin ang ating pag-iisip. At pag binago natin pag-iisip natin, baka maabot ka na pangarap. Alam nyo ba, one of the greatest gift you can give yourself is a mind refreshed and renewed with new ideas, new perspectives, and new possibilities. Ang gandang regalo. Totoo yun. Ibig sabihin, baguhin niyo po ito. Kaya kailangan, napaka-importante po yun. Para magbasa, magtanong, manood. Pag ginawa niyo po yan, ang dami niyong matututunang bago. And that's one way to renew your mind. Yung Kaya iba, normally, pag hindi kayo nag-aaral, mahirap i-renew yung isip. yung iba, nare-renew yung face. Oo, di ba? Diba? Renew your mind, not just your appearance. Kasi the mind is where the real beauty lies. Totoo nga. Basta niyo po, gano'ng karami sa inyo mga babae? Spend a lot of money. Hindi lang money. Time to renew your hair. Can you imagine gano'ng karami sa inyo? Isang araw sa beauty Nasa salon. parlor. Why? Just to renew your hair. And nails. And tanong ko ito, Oh. how much money have you spent? And how much time have you spent to renew your mind? Pero mas maganda, renew your mind like the dawn renews the day. With each sunrise, let go of yesterday's worries and embrace the promise of a new beginning. Napakaganda. Yun po ang ganda po ng renewing your mind. Correct. Kaya renew your mind daily, for it is the wellspring of your thoughts and seedbed of your dreams and the foundation of your actions. Ang ganda po nun. Ibig sabihin, renew your mind daily. Alam mo bakit? Hindi dahil tama ang pananaw mo ngayon, bukas pagising mo tama pa rin yan. Hindi po. Maraming mangyayari mula ngayon hanggang bukas. At kumisan, yung pananaw mo maganda ngayon, masisira. Isang bagay lang na mangyari sa buhay mo, masisira yung pananaw mo. Kaya kailangan paulit-ulit mo nire-renew, binabago. Ibig sabihin po, pag paulit, papangit na yung mind nyo, renew it. Renew it. Okay, nag-identity tayo. Kasi po, pag hindi nyo mo nire-renew yan, mga pangit na bagay ang papasok sa isip at puso natin, nasisira sa ating kinabukasan. Correct. Number 4, keep learning. Ayan na! Oo. Ang pangunahing layunin ng pagbabago ay personal na pag-unlad. Yan. Dapat nating bigyan pansin ang ating sarili, pagkapabuti, pagtakda ng mga layunin at patuloy na pagbubuti ng ating sarili. Kailangan talaga yun eh. Remember, learning is the passport to the future, for tomorrow belongs to those who prepare for it Totoo po today. Sa mga taong gusto pong gumanda ang buhay in the future, sa mga taong gustong kumita ng maraming pera in the future, the key thing you need to put in your mind is to learn new things. Naalala niyo, pinag-usapan natin dati na the more you learn, the more you earn. Totoo po yun. At napaka-epektibo pong paraan po yan. Kaya po kayo, kung gusto niyo pong mas gumanda ang buhay niyo, learn. Sabi nga ni Dr. Suse, the more that you read, the more things you will know. The more you learn, the more places you'll go. Nakikita niyo po? Oo. So, napaka-importante po dito mga bagay na to. Kaya kung hindi na po kayo natututo, problema yan. Kung ayaw niyo nang matuto, mas malaking problema yan. Kung Correct. may pagkakataon kayong matuto at hindi niyo po pinag-grab opportunity, serious na po talaga kayo. Kasi po, sayang ang kinabukasan niyo kung hindi niyo gagawin. Bigyan natin, do it before it's too late. Ang problema po ito. Don't wait for the time for you to lose your job, for you to lose your friends, for you to lose your house, for you to lose your loved ones. Because hindi niyo po ginawa, inaral kung paano sila mahalin, paano sila alagaan, paano invest ang pera, paano pag-alagaan ang mga bagay na binigay sa atin. Alam mo, minsan kasi iniisip natin ang the best investment pera eh. Mm-mm. Hindi. Sabi nga ni Warren Buffett, the best investment you can make is in yourself. Kaya the more you learn, the more you earn. Mag-i-invest ka na rin lang, invest ka on learning. Yes. Hindi po masama mag-invest sa buhok, sa makeup, sa sasakyan, mga lalaki, motorsiklo, hindi po masama doon. Pero siguraduhin nyo lang, na una kayo mag-invest sa learning. Yes. Kasi po, if you want more cars, you need to learn more so that you can buy more cars. If you want more beauty products, you need to learn more before you can buy more beauty products o magamit nyo yung pera pampaganda ng katawan at mukha. Correct. Kaya tandaan, the only person you should try to be better than
the person you were yesterday, ikaw yun. Totoo yan Diba? po siya. Kasi paulit-ulit namin sabi, please, wag po kayo makipag-compete sa mga taong katabi niyo. No. Huwag kayo makipag-compete sa mga ibang taong nakapaligid sa inyo. No. Yes. Please, if ever you want to compete with your old self. Ano ibig sabihin nun? Pag-gising mo sa araw na to, make sure you're better Than yesterday. than you yesterday. Yes. At ang pangarap mo bukas, you will be better tomorrow than you today. Correct. Pag ginawa mo yan, naku, malamang halos lahat ng iyong mga pangarap. Naku, marami tayong natutunan. Mamaya, tutuloy natin ating usapan sa kung ano-ano dapat gawin para mas gumanda ang buhay. Magbabalik pa po ang tulog ko pa sa maglo. Huwag bibitiw. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko pa sa Global. Vic Garcia po. At Abilene Garcia. Itutuloy na po natin ang pagsagot sa tanong na ano-ano ang mga dapat gawin para mas gumanda ang ating buhay. Sa ating episode na Do It Before It's Too Late. O, review na tayo. Ano na napag-usapan natin Number ngayon? 1, let go of the past. Number 2, embrace change. Number 3, renew your mind. Kaya sabi nga, renew your mind daily, for it is the wellspring of your thoughts, the seedbed of your dreams, and the foundation of your actions. At number 4, keep learning. Tandaan nyo, the best investment in the world is you invest in yourself. Because the more you learn, The more you earn. Oh, number 5 na tayo. Number 5, never give up. Tapos na, di ba? Ah, Never tama. give up. Hindi madali ang pagbabago at maaring magkaroon ng mga hadlang sa ating paglalakbay. Subalit, sa pamamagitan ng determinasyon, pagiging strong, di ba? Mhm. Matatag, magagawa natin to. Malalagpasan natin yung mga hamon at magiging matagumpay tayo sa lahat ng ating purposes. Alam niyo po, sa totoo lang, sana mas matagumpay na kayo. O sana naabot mo yung pangarap mo. O sana napangasawa mo yung gusto mo mga pangasawa. O sana naging successful na ang negosyo mo. So bakit ang dami namang sana? Base po sa pag-aaral, karamihan ng tao kayang maging successful. Kaya lang Yes. they give up. Somehow, sa kanilang paghahabol sa kanilang pangarap sa buhay, bumigay. At dahil bumigay, huminto. At dahil huminto, hindi na naabot. Alam niyo po pagkakaiba ng mga successful at hindi successful? Most successful people simply did not give up. Alam niyo, sabi ni Winston Churchill, success is not final. Failure is not fatal. It is the courage to continue that counts. Yun po, napaka-importante. Ang pinaka-importante, hindi yan nag-succeed ka ba? O naging failure ka ba? Importante is, hindi ka ba ituloy? Kasi po, even successful people has problems. Bakit? Naging successful na sila. Tapos, tinaman, tinigil. Naging failure. Or, may mga tao naman, sinubukan, naging failure. Pero tinuloy, nilaban, inaral yung pagkakamali, inalam lahat ng dapat aralin. Successful na. Bakit? They continue to do the things they wanted to do. Correct. Alam niyo, sa totoo lang, yung strength natin, strength does not come from winning. Your struggles develop with your strength. Na, di ba, mas madami kang pinagdadaanan, mas tumitibay ka. When you go through hardships and decide not to surrender, that is strength. So yun po, Yun. doon po nagkakaroon ng strength. Para mas simple. Exercise. Bakit maraming tao nag-exercise after few days suminto? Walang strength eh. Bakit? Yes. Napagod na ako, ayoko na 3 days. Bakit may mga tao ngayon, sexy, ganda-ganda ng katawan, bakit nag-exercise? Kasabay din yung kamay. On the 4th day, masakit na katawan. Nilaban. 5th day, pagod ayaw ko na, hindi ko na gusto ito. 6, 10, 15 araw, talagang gumagapang na siya. Pagdating ng 16 days, okay na ha. Tinuloy. Kaya po ngayon, ang ganda mo. Bakit hindi ko nag-give up? At the end of the day, ikaw, ano man ang balak mo gawin o ginagawa mo ngayon, kung sigurado ka sa landas na tinatahak mo, do not give up. Di ba kapag ka nag-weightlifting ka, madedevelop mo yung muscle mo pagka masakit na. Di ba? Kaya Isa magandang masaktan muna. Oo, isa magandang paalala ni Confucius
Sabi niya, it doesn't matter how slowly you go. Yes. As long as you do not stop. Ito, Kahit po na yun. yung pagong, matagal yung lakad niya, eh, mas Kasi ang bagal-bagal niya, mas mauunahan niya pa kaysa sa yung rabbit na mabilis. Mabilis Kung ay nagpahinga, tumigil. nagpahinga. So, ganoon din po sa inyo. Kung meron kayong gustong puntahan, di bali na mabagal. Di bali na unay-unay o medyo mabagal. Tuloy-tuloy. Basta kanunay. So, tuloy-tuloy mo lang. Makikita mo Oo. isang araw, will be successful. Take note, hindi lang po ito applicable sa negosyo, sa trabaho, sa relasyon. Yes. May problema ka sa asawa mo ngayon. Ligawan mo lang. Eh, hindi nag-respond. Ikaw, tuloy mo lang. Kahit kung paano mo niligawan natin, problema ka sa anak mo, lagaan mo lang ulit, sayuin mo lang ulit. Mapapansin mo, you will restore the relationship that you lost because you did not give. Alam niyo po, the greatest glory is not in never failing, but in rising every time we fall. Yung bata, hindi yan makakatayo kung isang dapa niya, nag-give up na siya. Diba? Every time na nagko-fall, tumatayo. Ganon din ikaw, kapatid, bigan, kapamilya. Pero ka bang gusto na tinigil mo na dahil napagod ka na, nainis ka na, nasagdan? And I have a good news for you. You can start again. This time, do not give up until you achieve the things you want. Etong pangako ng Diyos, let us not become weary in doing good. For at the proper time, we will reap a harvest if we do not give Ito up. po, Diyos na po nagsabi niya. Yes. Diyos na po nagsabi at ang Diyos po pag nangako, tinutupad niya. So, ibig sabihin, kung meron kang gustong gawin, huwag kang titigil. Sigurado, maaabot mo yun. Pangako po yan. Number 6, trust God with all your heart. Sa bawat hakbang na ating gagawin, mahalaga ang pananampalataya sa Diyos. Sa pamagitan ng pagtitiwala. Kasi po, Diba? ito po, tandaan niyo po, isa sa mga napaka-importante kailangan maintindihan niyo. Pag tinanong may taong pagod na, hirap na, gusto nang mag-quit, ba't hindi nag-quit? Kasi sabi niya, kasi naniniwala ako, yung imposible sa akin, posible sa Posible. Diyos. Naniniwala ako yung mga bagay na hindi ko kayang gawin, kaya ng Diyos. Kaya mapapansin niyo po yung mga taong matatagumpay, makikita niyo yung hibla ng Diyos sa buhay nila na kaya sila naging ganon ay nagtiwala po sila sa Diyos ng lahat ng himala. Diyos na walang imposible. Yes. Diyos na kayang gawin higit sa lahat ng ating iniisip o inaasahan. Kaya mas madali nating malalagpasan Yung ang ating mga ating problema. pagsubok, yung mga problema natin, mapapagtagumpayan na natin yan. Kasi diba? kasama po natin Yes. ang Diyos. Trust in God means placing your full confidence in God's promises. Wisdom, hindi lang yan. Timing, even when you don't understand what is happening. Totoo po, may mga pagkakataon po sa buhay niya na parang wala naman nangyayari. Eh, kaya lang naman nangyayari. Kasi si nanay hindi ginagawa dapat yan. Si kuya, yung business partner ko. So, ang sinisisi po natin, yung mga tao nakapaligid sa atin. Yeah. You know what trusting God means? Ay, di nila ginagawa yung dapat nila gawin. May pangako sa iyo ang Diyos. May mangyayari kahit hindi mo nakikita. May nangyayari kahit hindi mo naramdaman. Because ang Diyos po, even sa ating pagtulog, may ginagawa. Kaya trust God's way. His ways are higher than ours. Matindi yan. Ito pang sabi ng Diyos, there is a way that appears to be right, but in the end, it leads to death. Diyos po ang nagsabi yan. Ibig sabihin po, may maraming bagay sa ating buhay na parang maganda to, parang maganda to, parang maganda to. Pero pag wala po ang paggabay ng Diyos, pangit po yun. Kaya napaka-importante po sa lahat ng bagay, lalo sa malalaking desisyon nyo sa buhay. Sama nyo ang Diyos, mas malaki po posibilidad. Maabot nyo ang mga Correct. Kaya trust God's timing. It's always perfect. Tandaan nyo to, never early, never late. Sometimes God's delays are not God's denial. Tatandaan nyo yan. And remember, He promised He will make all things beautiful in His time. Not in your time, in His time. The more you trust God, the easier to trust Ito God. pa maganda. Pag kayo po nagtiwala sa Diyos, ngayon, mas madaling magtiwala bukas. So, practicean nyo na pong magtiwala sa maliliit na bagay para madaling pagtiwala ng Diyos sa malalaking bagay. Short recap lang sa pinag-usapan natin.
na sa ating episode na Do It Before It's Too Late. Number 1, let go of the past. Number 2, embrace change. Number 3, renew your mind. Number 4, keep learning. Number 5, never give At up. pinaka-importante, trust God with all your heart. Sana marami kayo natutunan sa ating pinag-usapan. At next week, mas marami pa tayong pag-uusapan na tunay na magpapaganda ng iyong buhay at ng mga mahal. Closing prayer tayo. Ang mga nasa langit, maraming po salamat sa pagpapaalala niyo sa amin sa mga dapat namin gawin before it's too late. Ang dalayan ko lang po sa lahat po na nanood ng programang ito, may they do it before it's too late with your life. Pagpalain niyo po lahat ng Pilipino saan mang sulok ng mundo. Lahat ay dinalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen! Tandaan, kung ano man ang naitulong ng programang ito, ipasa mo naman sa iba. Imbitahin niyo po ang iyong mga kapamilya, kapatid, kaopisina na tumutok sa programang ito. Susunod natin ito. At sama-sama natin pagandahin ang ating At buhay. ng mga mahal natin sa buhay. Ako po ang kapamilya ni Pearson. Ako naman po si Abilene Garcia. Laging tandaan, Sa tulong ko pa sa Mo Global, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo. Gaganda